Ka-Gears, panoorin pa natin ang video na ito. May kumakalat po na video ngayon ng isang bautismo. Hindi po ito ginawa sa simbahan, hindi rin po sa isang baptistry, kundi sa loob mismo ng isang malaking drum na puno ng tubig. Oh, Lord Jesus! Amen. Oh, Lord Jesus! Amen. Brother Raymond Nepal, Amen. the church baptizes you Amen. into the name of the Father, Amen. and of the Son, Amen. and of the Holy Spirit. Amen. Brother, tingnan mo yung kwan niya kung may sabi. So, ayan nga po, no? Nakita pa natin sa video na inilubog po siya sa isang malaking drum na puno po ng tubig. At matapos po bigkasin ang panalangin na, In the name of the Father, Amen. and of the Son, Amen. and of the Holy Spirit. at marami po ang nagtatanong, ito ba ang tamang paraan ng bautismo? Ito ba ang ginawa ng mga apostol? Mali ba ang ginagawa ng simbahan na nagbubuhos lamang ng tubig sa ulo? Ka-Curious, napakahalaga po ng mga tanong na ito dahil po ang bautismo ay hindi po simpleng seremonya lamang. Ito po ang unang sakramento. Ito po ang pintuan patungo sa buhay Kristiyano. Kaya dapat po natin itanong, ano ba talaga ang itinuturo ng Biblia? Bago pa tayo magpatuloy, nais ko pong linawin ang isang mahalagang bagay. Hindi po natin ginagawa ang video na ito upang kutyain po ang sinumang Kristiyano or any denominations. Marami po sa ating mga kapatid sa ibang denominasyon ang taimtim talaga na nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Iginagalang po natin yan, ang kanilang hangarin na sumunod mismo sa ating Panginoon. Ngunit bilang Katoliko po, may karapatan din po tayong ipaliwanag kung bakit iba ang ating pagkaunawa sa bautismo. Hindi po ito debate para manalo. Ito po ay pag-aaral upang mas makilala ang katotohanan. Now, ang pinakamahalagang tanong po dito ay hindi, pwede bang gamitin ang drum sa pagbautismo? Hindi rin po ang tamang tanong, pwede bang ang ilog? O pwede bang swimming pool? Sa katunayan po, kahit ang simbahan po ay nagtuturo na sa oras po ng pangangailangan, maaaring gamitin ang ordinaryong tubig sa bautismo kung walang ibang pagkukunan. Ang tanong po ay hindi ang lalagyan. Ang tanong po ay, ano ang tunay na kahulugan ng bautismo? Ano bang ibig sabihin ni Kristo sa kanyang simbahan? Ano bang ibinigay ni Kristo sa kanyang simbahan? At paano ito isinasabuhay ng mga apostol? Now, kailangan ba talagang ilubog ang buong katawan? Well, ito po kasing madalas na sinasabi ng ilang grupo. Ang salitang baptize daw ay nangangahulugang ilubog. Ang katotohanan po na ang paglulubog ay isa po sa sinuunang paraan ng pagbibinyag. Ngunit ito lamang ba ang tanging paraan? Kung babasahin po natin ang kasaysayan ng unang simbahan, malalaman po natin na hindi. May paglulubog, may pagbubuhos ng tubig, at pareho po itong ginagamit depende po sa pagkakataon. Ang mahalaga po ay ang tubig at ang pagbigkas po ng pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Now, ano bang ginagawa ng mga unang Kristiyano? Kasi sila po yung role model. Sigurado po ako magugulat kayo kapag nalaman po na isa po sa pinakamatandang dokumento ng Kristyanismo, ang Didache, na isinulat po noong unang siglo, ay nagsasabi po ng ganito, kung may umaagos na tubig, gamitin ito. Kung wala, maaring gumamit ng ibang tubig. Kung malamig ang tubig, mabuti. Kung wala, maaring mainit. At kung walang sapat na tubig upang ilubog ang tao, ibuhos ang tubig sa ulo ng 3 ulit sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ka-curious, napakahalaga po nito. Ibig sabihin, mula pa sa panahon ng mga unang Kristyanismo, hindi lamang immersion ang kinikilalang paraan. Mayroon din pong pagbubuhos ng tubig. At ito pong isa sa mga dahilan kung bakit nananatili po ang ganitong paraan sa simbahan hanggang sa ngayon. Now, maraming tao pong nag-iisip na ang kapangyarihan ng bautismo ay nakasalalay sa dami ng tubig. Kapag buong katawan daw ang nilulubog, saka lang daw itong magiging totoong bautismo. Kapag minuhusan lamang ng tubig, hindi raw ito valid. Ngunit, itanong po natin ito. May talata ba sa Biblia na nagsasabing kailangan ilubog ang buong katawan upang maging tunay na bautismo? Wala po, kahit basahin man po natin ang buong Biblia. Ang inutos po ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi kagaya ng sinasabi nila na humayo kayo at ilubog ninyo ang lahat ng bansa. Ang sabi po niya, ayon po sa Biblia, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Matthew 28 verse 19. Pansinin niyo po ito. Hindi po tinutukoy ni Jesus ang dami ng tubig. Hindi niya po sinasabi kung ilog ba, dagat ba, drum ba, o baptistry ba.
Ang mahalaga po ay ang tubig at ang Trinitarian formula. Ang bautismo po ay gawa ng Diyos, hindi po ng tao. Tandaan po natin yan. Ito po kasing pinakamahalagang punto. Sa pananaw po ng simbahan, ang bautismo po ay hindi lamang simbolo. Ito po ay tunay na sakramento. Sa bautismo po, pinapatawad ang kasalanan. Ipinapanganak tayong muli kay Kristo. Nagiging bahagi tayo ng kanyang katawan, ang simbahan. At tinatanggap po natin ang Espiritu Santo. Now, ito pong sinabi ni San Pedro, magsisi kayo at magpabinyag upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Acts chapter 2 verse 38. At sinabi rin po ni Jesus, malibang ipanganak ang isang tao sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. John chapter 3 verse 5. Kaya ang bautismo po ay hindi lamang larawan. Ito po ay gawa ng Diyos sa kaluluwa ng tao. Now, ito pong isa sa pinakamadalas po na itanong. May mga nagsasabing hindi pa naman naniniwala ang sanggol. Ngunit isipin po natin, kapag ang isang sanggol po ay sinilang, hinintay ba muna siya lumaki bago bigyan ng pagkain? Hindi po. Binibigyan natin siya ng buhay dahil mahal natin siya. Ganito rin po ang bautismo. Ang biyaya po ng Diyos ay regalo, hindi po ito gantimpala sa sapat na edad. Sa Biblia po mababasa natin na may mga buong sambahayan na nabinyagan. Halimbawa na lamang po, ang sambahayan ni Lydia, ang jailer sa aklat ng Filipos, at ang sambahayan po ni Estefanas. Hindi po sinasabi ng kasulatan na inalis muna ang mga bata bago sila binyagan. Bukod po dito, sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo in Mark chapter 10 verse 14, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan. Kaya mula pa noong unang panahon po, tinatanggap ng simbahan ang pagbibinyag sa mga sanggol kasabay ng pangakong palalakihin sila ng kanilang mga magulang sa pananampalataya. Now, kinikilala ba ng simbahang Katolika ang bautismo ng ibang Kristiyano? Marami pong magugulat kapag nalaman po nila ang sagot. Yes. Kung ang bautismo po ay isinagawa, gamit po ang tunay na tubig at sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na may layuning gawin ang utos ni Kristo. Karaniwang kinikilala po ito ng simbahan bilang isang tunay na bautismo. Ibig sabihin po, hindi inuulit ng simbahan ang bautismo ng maraming protestante at evangelical Christians kapag sila ay pumasok sa simbahan kung napatunayang wasto ang kanilang bautismo. Bakit? Dahil iisa lamang po ang bautismo. Sinabi po ito ni San Pablo in Ephesians chapter 4 verse 5. Iisa ang Panginoon, iisa ang pananampalataya, iisa ang bautismo. Napakaganda po ng aral na ito. Ipinapakita po nitong bagamat may mga pagkakaiba po tayo sa ilang doktrina, kinikilala po ng simbahan ang biyayang ibinibigay ni Kristo kapag ang bautismo ay sa wastong isinasagawa. Now, sigurado pa ako marami ang nag-react po sa video na ito. Minsan nakatuon po tayo sa drum, sa ilog, sa swimming pool, sa baptistry, ngunit nalilimutan po natin ang pinakamahalaga. Ang bautismo po ay hindi tungkol sa lalagyan ng tubig. Ito po ay tungkol sa biyaya ni Kristo. Hindi po ang drum ang nagliligtas, hindi po ang ilog, hindi po ang dami ng tubig. Si Jesus po ang nagliligtas. Ang tubig po ay naging banal dahil po sa kanyang utos. At ang bautismo po ay makapangyarihan dahil siya ang kumikilos po sa sakramento. Maliwanag po yan. Now, kung may aral po tayong iuuwi ngayon, ito po ito. Hindi po natin dapat maliitin ang binyag. Ito po ang unang dakilang regalo ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. At sa halip po na pagtalunan kung saan ginagawa ang bautismo, mas mahalaga pong itanong, namumuhay ba tayo ayon sa ating binyag? Sapagkat maraming nabinyagan po, ngunit kakaunti po ang tunay na namumuhay bilang alagad ni Kristo. Ang tunay po na hamon dito ay hindi lamang ang paraan ng pagbibinyag. Ang tunay po na hamon ay ang araw-araw na pagsunod kay Jesus. Kaya ipanalangin po natin ang mga kapatid natin at sa biyayang natanggap po natin sa binyag. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, salamat sa biyaya ng banal na binyag. Tulungan mo kaming mamuhay bilang tunay mong mga anak. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Pag-isahin mo ang lahat ng Kristiyano sa katotohanan at pag-ibig. At naway, lagi naming pahalagahan ang dakilang biyaya naming natanggap sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, inaalay po namin ang panalangin na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ka-curious, kung may natutunan ka man sa video na ito, i-share po ito sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan upang mas marami pang makaalam ng tunay po na turo ng Biblia at ng simbahan tungkol sa banal na binyag.
At kung nais nyo pong patuloy na matuto at suportahan na rin po ang ating Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong maging subscriber. Ang link po ay nasa description. Hanggang sa muli po, tandaan po natin, ang layunin po ng binyag ay hindi lamang po mabasa ng tubig, kundi mabago ang buhay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. God bless po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.